Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, matagal-tagal din na ilang araw din hindi tayo nag-video. Pero hindi lang ako nag-record ng pagtakbo or paglalakad. Pero ginagawa ko siya kahit hindi ako nag-video. Ayan, baka isipin nyo, itinigil ko na yung aking paglalakad or pagtakbo. Ayan, hindi lang tayo nagbi-video pero tuloy-tuloy pa rin yung ating paglalakad. Tsaka nga pala, bakasyon, kaya hindi din tayo nakapag-video. Dito tayo nakalibre ng panahon para mag-record. Ayan. Yung temperatura for today is 23 degree. Pag-uusapan natin habang lalakad tayo is paano ba kumita ng pera. 'Di ba? Ibig sabihin kahit kakaunti lang, at least kumita kayo, 'di ba? Sa araw-araw o kaya kung may trabaho kayo, 'di ba? Every month. Or meron kayong side hustle job. Ayan, paano ba kumita? Yan, pag-uusapan natin kung paano kayo kikita ng pera at paano nyo ba ito magagawa. Ayan. Number 1, ang gagawin ninyo is identify ninyo kung saan kayo nakatira. Ayan ang napaka-importante. Nakatira ba kayo sa bundok? Nakatira ba kayo sa syudad? Nakatira ba kayo sa yung maraming tao sa isang barangay? O kaya naman hindi kayo masyadong malapit sa syudad? Ayan, kailangan yan yung i-identify ninyo. Yung lugar kung saan kayo nakatira. Ano ba ang lingwahe na inyong language ninyo na ginagamit ninyo sa lugar kung saan kayo nakatira. Yun, number 1. Identify niyo muna. I-identify ninyo kung ano ba kailangan ng lugar na kung saan kayo nakatira. I-identify ninyo kung ano ba kaya ang matutulong ko? O kaya ano ba ang mabibenta ko sa lugar kung saan ako nakatira? Ayan, yung pangalawang question na dapat tanungin ninyo kung gusto nyong kumita ng pera. Ano ba ang problema o ano ang kailangan ng lugar kung saan ako nakatira? Ayan, for example, pagkain, di ba? Saan kayo nakatira? Nakatira ba kayo malapit sa school? Nakatira ba kayo malayo sa school? Ano ba yung pinakamalapit na establishmento kung saan kayo nakatira? O kaya malapit ba kayo sa factory? Yung bahay nyo? Malapit sa school? Malapit ba saan ba? Saang lugar kayo nakatira? Yun yung i-identify ninyo. Tapos, tanungin nyo sa sarili nyo kung anong kailangan o ano bang problema ang bibigay ko ng solusyon sa problema. Diba? Ito yung farm na lalakaran natin. Kung meron kayong allergy sa mga bulaklak, yung nalalanghap ninyo, yung pollen ng bulaklak, kung allergy kayo, bawal kayo dito maglakad. Kasi itong mga halaman na to, itong farm na to, puno yan ng dilaw. Kita nyo ba dun sa dulo-dulo? Ayan, meron pa dun. Meron din dun sa kabila. Ayan. Colza, yung oil. Itong halaman na to, ginagamit to siya alternative para sa mga makina, ng mga chainsaw, o kaya sa mga, alam mo yun, yung ginagamit nilang oil.
Pwede ding grasa para sa motor. Yan, itong halaman na to. Diba? Selfie. Ayan. Ayan, pangatlo na solusyon o kaya question paano kumita ng pera is ano ba yung mga skills ninyo? Ano ba yung mga marunong ba kayo magluto? Marunong ba kayong magtinda? Kasi yan yung mga katanungan na dapat yung tanungin. Marunong ba kayong may skills ba kayo na marunong kayo maggitara? May skills ba kayo na marunong kayo magbenta? Ayan, may skills ba kayo na marunong kayo magluto? Ayan, yan yung mga tanungin. Ask yourself, tanungin nyo sarili nyo kung ano ba yung skills. Yun yung mga pangalawang talent ninyo. Hindi siya talent, pero yung, alam nyo ba, yung natutunan ninyo nung bata pa kayo, nung nag-aral kayo. Example natin yung marunong kayo magluto. Okay? Example natin, marunong kang magluto. So ano ba yung dapat mong gawin para magkaroon ka ng pera? Magkaipon ka ng pera. Ayan, di ba? Yan yung mga question na dapat ninyong tanongin sa sarili nyo. Ano ba kayang magagawa ko? So, kung marunong kayo magluto, pwede kayong magtinda ng inyong pagkain. Tsaka wag nyo isipin yung hiya-hiya kasi kung gusto nyo kumita ng pera, walang hiyaan. Di ba? Hindi kayo nahihiya sa mga kaibigan ninyo, sa mga kaklase ninyo, sa mga kamag-anak ninyo. Di ba? Kasi nga, kung gusto mo ng pera, kung gusto nyo makaipon, kailangan yung ipresenta ang inyong sarili para makaipon kayo ng pera. Tsaka yung hiya, i-set aside nyo muna yan. Huwag nyo muna ilagay sa isip nyo na, ay nahihiya ako, hindi ako pwedeng magbenta ng pagkain. Ay nahihiya ako, hindi ako pwedeng, tawag nito, magturo kasi nga, mahiyain ako. Yan yung dapat tanggalin nyo. Tanggalin nyo muna yung mga negative pag gusto nyong kumita ng pera. Kasi pag gusto nyong kumita ng pera, madali lang yan. Basta alam niyo kung meron kayong courage sa sarili nyo. Diba? Kung very courageous kayo na tao, kikita talaga kayo ng pera. Pero kung wala kayong courage, ay kalimutan nyo na yung kalimutan nyo yung kumita ng pera kasi hindi kayo bibigyan yan pag wala kayong courage sa sarili ninyo. Diba? Mapakinabangan. Pangatlo is, paano nyo ba i-execute yung plano? Ayan. Ayan. Paghandaan nyo muna kung isulat nyo muna sa papel. Ayan. Magsulat muna kayo kung ito bang plano na to? Paano ko ba to gagawin? Paano ko ba to i-execute? Ayan. Kung halimbawa, kanina yung example natin, kung marunong kayo magluto at nakatira kayo sa tabi ng school, tabi ng eskwelahan o kaya tabi ng factory. Ayan, kung may factory kayo katabi ng lugar ninyo, kung marunong kayo magluto, ano kayang gagawin ko para magbenta ko ng pagkain? Ayan, isulat nyo muna sa papel. Ayan, paano ko kaya i-attract yung mga trabahador, yung mga empleyado ng kumpanya o kaya eskwelahan para bumili sa akin ng pagkain. At saka magkano ba yung gastos ninyo sa pagluluto? Ayan, isulat nyo sa papel. Magkano kaya ang gastos ko? Halimbawa, gumawa muna kayo ng putahe ng isa o dalawa. Ayan, halimbawa lang yan. Isa o dalawa para mabilis. Tsaka, diba, rice and meal. Rice and yung putahe na iluluto ninyo. Ayan, maganda muna kayo ng dalawa.
wag niyo munang damihan. Kasi para madali niyo siyang magawa. Ayan. Pag isulat niyo sa papel, anong recipe. Halimbawa is kung pagkain, pritong bangus, ayan. Tsaka egg na may rice. Yan na muna. Basta pumili kayo ng recipe na hindi mahal. Yung madali lang makain, madali lang mabalot. Yan yung pag-isipan ninyo. Ano kayang pagkain na gustong-gusto ng mga tao dito? Ayan, may sabaw. Gawa kayo ng tinulang manok. Tapos, isulat niya sa papel kung ano ba yung saan ko ba ilalagay yung aking pagkain? Sa plastic ba? Saan ba? Ano ba? Yan. Kaya kailangan dapat isulat niyo sa papel kung ano yung mga materials na gagawin ninyo. Para ma-attract yung mga tao na bibili sa pagkain na binibenta ninyo. Ayan. Example lang yan sa marunong magluto. Meron bang iba? Marami pang skills na pwede nyong ibenta. Ayan. Pero yan yung number 1 na mga example kung paano kumita ng pera. Yung pagluluto. At saka advice ko naman sa mga, halimbawa malayo kayo kung estudyante kayo, kaya nga kailangan dapat mag-isip muna kayo bago kayo mag-execute ng problem eh. Diba kung problema nyo pera, dapat isulat nyo muna. Ano kaya ang dapat kong gawin para magkapera? Huwag nyo munang huwag kayong agad-agad na, kailangan maghanap ako ng trabaho. Ayan. Pwede naman siya, maghanap kayo ng trabaho, pero hindi kasi kulang lang kasi yun eh. Kasi pwede ka namang kumita ng pera habang may trabaho ka. Ang isip natin dito yung extra income. Extra income na dapat ninyong isali para kumita pa kayo. Para pa kayo ng pera, makadagdag kayo ng income sa pang-araw-araw ninyo. Tsaka yung huling-huli na advice ko is kailangan huwag kayong huminto. Huwag kayong ma-discourage pag halimbawa naka-execute na kayo ng isang negosyo, yung maliit na negosyo, tapos walang bumili. Huwag kayong manghinayang kasi ganyan talaga. Ayan, yung final advice ko sa inyo is tuloy-tuloy nyo lang yan. Hanggang sa yung halimbawa, di ba meron kayong skills na mag-gitara? Di ba it takes time for it na mag-improve kayo? So, yun din yung advice ko, yung last na advice ko is, huwag kayong huminto. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Halimbawa is, yung example ko kanina din is, nagluto, diba? Tapos walang bumili ng pagkain. Kailangan mag-isip kayo ng mga, isulat nyo sa papel, ano ba ang dahilan? Kailangan meron kayong question palagi sa utak ninyo. Kung gusto nyo mag-business. Ayan, ano kayang problema? Bakit walang bumibili? Ano kayang problema para madagdagan pa yung income ko? Tsaka next time pala, pag-usapan natin kung paano mo isi-save yung pera na nabenta ninyo. Pag-usapan natin yan sa next video. Kung paano nyo ba titipirin yung inyong mga nabenta na skills o kaya yung mga small business ninyo na naipon. Paano nyo ba to paano nyo ba siya titipirin? Yan yung next video natin. Yun lang yung advice. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At hanggang sa susunod ulit.